Virgo. Virgo na tayo. Hello, my dear Virgo. Hello, 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 mga my dear. Kumusta kayo, mga my dear? Kumusta ang ating buhay-buhay out there? I hope and pray, mga my dear, na sa mga oras na to habang pinapakinggan mo or pinapanood mo ang ating reading, nasa mabuti kang kalagayan. Ang gagawin natin ngayon, mga my dear, is reading mo para sa yung March 23 hanggang March 31, 2025 general reading. Reminder lang, mga my dear, so magre-reminder lang muna tayo na mabilisan na ang gagawin po natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Kukunin ko na rin itong pagkakataon na ito, mga my dear, na magpasalamat sa inyo for your unconditional love and support na pinapakita po ninyo sa akin at sa ating channel. From the bottom of my heart, mga my dear, maraming salamat po. Okay? So let's go tayo, mga my dear. 8 cards in total. Pagkalabas, my dear, ng mga baraha, paliwanag kaagad. Virgo. Okay? Tama na daw yan. Cut na natin into 3. And let's start your reading. My dear Virgo. March 23 to 31. My dear. 9 of Sword. My dear, parang masyado kang apektado dito, ha? Parang may nangyayari. My dear, una, this is, sword kasi is energy ng mind. Okay? So, posible nag-overthink ka dito. Pero ang una ko kasing naramdaman dito, my dear, is masyado kang apektado ng mga energy ng mga tao sa paligid mo. Okay? Kung makikita mo meron mga kamay, so posibleng meron mga tao, my dear, na they are trying to bring you down. Okay? Didistract ka. Pero hindi maganda kasi ang energy ng Nine of Swords. Nag-overthink ka, masyado kang apektado ng energy ng mga tao sa paligid mo. Masyado mo silang ini-entertain. Okay? Kung hindi mo naman sila i-entertain, my dear Virgo, ano daw? Kung hindi mo naman sila i-entertain, hindi mo naman sila i-entertain. Okay? I-entertain, mga my dear Virgo, sigurado naman ako titigil naman tong mga to. Kaso itong card na to, hindi talaga to maganda. Sometimes this is also connected sa sleepless night, hindi makatulog, nag-overthink, ayan. So, tingnan natin, my dear. Next card mo, kasama ng ating Nine of Swords is the Six of Wands. Energy ng success. It's confirmed. Lagi kong sinasabi, my dear, sa Six of Wands, hindi lahat ng pumapalakpak sa'yo totoo. Hindi lahat ng pumupuri sa'yo totoo. Yes, this is energy ng success, kaso nauna kasi to. So, ibig sabihin, meron mga tao, my dear Virgo, na hindi masaya sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Kaya nila ginagawa yan. Okay? Gusto nilang kontrolin ka ulit. Gusto nila, my dear, na ma-distract ka. Okay? And once again, ulitin ko lang, hindi lahat ng taong pumapalakpak, hindi lahat ng taong ngumingiti, hindi lahat ng taong pumupuri, totoong natutuwa sa kung ano man yung nakamit mo o ginagawa mo sa buhay. It is really obvious, my dear, sa card natin, na merong mga tao na dinidistract ka sa week na to. Ayaw nila, my dear, na magtuloy-tuloy itong success mo. Okay? Tingnan mo dito sa Six of Wands. Look. Ikaw yan, oh. Okay? Pumapalakpak yung mga tao. Pero lagi kasing dumadaan sa isip ko pag lumalabas tong Six of Wands, hindi lahat ng pumapalakpak na yan totoo. Yung iba dyan, wala lang. Siyempre, na-appreciate ka ngayon. Nakikita ka. Kasi bakit? May nangyayari sa buhay mo. Kung wala nangyayari sa buhay mo, sa tingin mo kaya papansinin ka nito? Ito yung clear na reading or clear na image na pag wala kang pera, tai ka. Ito yon. Okay?
And hindi naman din porket meron kang pera or meron kang narating sa buhay, ibig sabihin, nakuha mo na talaga yung loob nila. Yung iba dyan, pinapakisamahan ka lang kasi para mautangan ka. Yung iba naman dyan, para mapakinabangan ka. 'Di ba? So, meron kasi sword to eh. This is energy ng sword. So, ibig sabihin, pinapraning ka nila. Yung utak mo, pinapraning ka nila. Huwag mong pansinin. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Di ba? May kanta nun, kung papatulan mo. Di ba? Let's go tayo, my dear Virgo. Okay. The Ten of Wands, dalawa siya. The Three of Pentacles. Okay. The Ten of Wands. Gusto nila iparamdam sa'yo tong Ten of Wands. Ito kasi, my dear, kung makikita mo tahimik sa Ten of Wands, walang tao. Pasan-pasan mo sa amin, sa Samar, sa lugar ng nanay ko. Ang tawag dyan na sarasad. Yan, sarasad. Yung nilalagyan namin ng mga kahoy nung bata pa ako. Ginagawa ko na to nung bata ako eh. Naglalagay ng kahoy sa likod, ganyan. Pero kung makikita mo, mabigat to. Lalo na pag pinuno mo to, my dear, ng kahoy or pinuno mo ng mabigat to. Talaga sasakit talaga, my dear, ang balikat mo bago ka makarating sa bahay. Okay? So, ang gusto ko lang sabihin sa'yo dito, my dear, lahat ng success, lahat ng gusto nating marating sa buhay, talagang kailangan natin paghirapan. Okay? Lahat yan. Ngayon, kung sa week na to, nararamdaman mo na, ano ba yun, walang tumutulong sa akin? Ano ba yan? Pinagkakaisahan nila ako? Ano ba yan? Kung wala akong pera na lalabas, walang tutulong sa akin, kung hindi ko sila babayaran, kung hindi ko sila sasahuran, kung hindi na, my dear, hindi mo kailangan gawin yon. Ang mga totoong taong nagmamahal sa'yo, ang mga tao na totoong mahal ka, hindi kailangan bayaran. Pag nakita nila, ay si Virgo nag-i-struggle, kusang tutulong yan. Ay, yung ginagawa ko, hindi nakakatulong kay Virgo, babaguhin ko. Okay? Pero, kung iaano ko lang to, kasi magkasunod tong dalawang card na to, ayan, the Six of Wands and the Ten of Wands, itong success na to, my dear, mahirap talaga. Kahit anong success, kahit sinong mayaman ang tanungin mo, kahit sinong nakaahon o nakaangat-angat sa buhay ang tanungin mo, isa lang ang sasabihin nila sa'yo, hindi madali makarating doon. And kinakailangan mo ng time, dedication, pagiging consistent para maging makarating ka doon. And minsan, alam mo, my dear, nung nag-uumpisa ako sa career ko dito sa YouTube, sorry. Sorry ha. Ayan, na-distract ako. May bumagsak. Ayan. So, alam mo na nag-umpisa ako, my dear, sa career ko sa YouTube, talagang hinang-hina yung aking kalooban, my dear. Kasi walang sumusupport, wala man lang nagla-like ng mga videos ko, wala man lang nag-ano. Pero may nagsabi sa akin na, sige, padayon lang. Continue mo lang. Mayroon mang pumapalakpak sa iyo o wala, continue lang. Everyday, sige. Upload ka lang. Okay? So, kung sa mga araw na to, my dear, mayroon mga tao na parang ayaw kang tulungan o hindi supportive sa'yo, it's okay. Basta kung ano yung naumpisan mo, my dear Virgo, tuloy-tuloy mo lang. Dire-diretso ka lang. Kung meron ka naririnig na mga salita, kung meron mga tao na kung ano-ano yung sinasabi, sinisiraan ka, dinidistract ka, hayaan mo sila, my dear. Hayaan mo sila. The Three of Pentacles, ito ay collaboration, my dear. Siguro baka nakakaramdam ka na rin ng pagod, my dear Virgo, na itaguyod ang pamilya, mag-provide, or magtrabaho. Tapikin mo na lang yung sarili mo, my dear. Huwag kang mag-expect sa week na to na merong tatapik sa likod mo sasabihin sa'yo, Virgo, okay lang. Okay? Kung naniniwala ka talaga, if you are truly dedicated sa mga ganito, spiritual, tarot card, if you believe, paano ko sasabihin to? Kasi tayo, my dear, nag-e-expect tayo, paliwanag ko lang, nag-e-expect tayo na yung mga malalapit na tao, kaibigan, kamag-anak, anak, pinsan, asawa, yun yung tatapik sa atin and sasabihin, okay lang yan, Virgo, kaya mo yan. Pero, the reality is, minsan, kung sino pa yung tao na sobrang lapit sa atin at sobrang close sa atin, yan pa minsan yung napakamanhid. Totoo yan.
Kung sino pa yung napaka-close sa atin, yun pa yung napakamanhid. Hindi nakikita yung effort, yung pagod, yung hirap na ginagawa natin para para maitaguyod lang natin yung pang-araw-araw. Yun ang totoo dyan. Pero if you believe, kaya lalo nga akong kumapit sa usapin ng spiritual eh. Kasi every time that I feel down, my dear Virgo, merong something. Manunod ako ng tarot card, meron magsasabi na, it's okay. Kaya mo yan. True spirit, true spiritual, true guidance, na-uplift ako. Kasi kung aasa lang ako sa mga tao sa paligid ko, nako, pumuti na lang siguro ang mata ko, day. Namuti na lang ang hasang ko. Wala talaga. At minsan, meron pa mga tao na sobrang close sa'yo, na minsan sila pa yung gagawa ng paraan para lalo kang madistract. I don't know why, pero maraming pagkakataon na, my dear, sa buong existence ko sa buhay ko, na kung sino pa yung napakalapit sa'yo, sila pa talaga yung may problema talaga. Okay? So, hindi ko lang alam kung ito yung pinopoint ng reading na to kasi Nine of Swords, stress, overthinking, may mga kamay, hinihila ka pababa. Next card natin is the Six of Swords, energy ng success, okay? Nauna to eh. So, ibig sabihin, hindi lahat ng pumapalakpak dyan, my dear, totoo. At hindi naman, at posibleng meron silang, taka lang ha, at posibleng meron silang ginagawa, my dear, para mag-struggle ka sa week na to. Next natin dito is the Ten of Swords. Kita mo yan? Dala-dala mo yung sarasad. Sawag sa amin yan, sarasad. Ayan, may mga kahoy sa likod. Mag-isa ka. Pasan-pasan mo. Posibly, my dear, tapos Three of Pentacles, this is energy of collaboration, tulungan. So, posibly, my dear, na nag-expect ka sa week na to na, ay, tulungan tayo, we are family, tulungan tayo ganito, ganyan, kasi magkakatrabaho naman tayo, tulong. Pero wala. Ang nangyayari is, binibigyan kanila ng, gusto nila hindi ka makatulog. Gusto nila hindi ka makakuha ng rest. Tapos kinabukasan, mag-grind ka, magtatrabaho ka. Yan ang gusto nila mangyari sa'yo. Kaya ang gagawin siguro nila, my dear, siguro lang ha, I'm just assuming, ngayong week na to, na maglalabasan na yan. Yung mga chismis, yung mga problema, na hindi ka naman kasama, na ginawa mo, si ganito, may babayaran sa ganito. Hindi naman ako kasali. Si ganito, may ganyan. Hindi ka kasali dyan. They will try to control you. Sometimes, my dear, yung mga taong mahal natin, kailangan maging responsible din sila sa mga action nila. Kailangan kung meron din sila mga pangarap, kailangan gawin din nila yung part nila para matupad yung pangarap na yon. Kasi tao ka lang, my dear Virgo. Tao lang tayo. Napapagod din tayo. To the point na ang hirap-hirap, especially nowadays, na matupad yung mga pangarap natin sa buhay. Tapos dadagdag pa itong mga ganitong mga energy. Sinaksak nyo na lang sana ako. Pinatay nyo na lang sana ako. Hindi yung ganitong dahan-dahan nyo kung pinapatay. 'Di ba? Do you get my point? Okay. So, let's go tayo mga my dear. Anak ng tinapay. The Ten of Pentacles, posibleng family to. Kita mo? My dear, totoo to. Yung sinabi ko kanina sa'yo, my dear, eto yon. This is a family card, the Ten of Pentacles. My dear, gusto mo silang tulungan pero sila ayaw nilang tulungan yung sarili nila. Posible itong family or relationship. Okay? Ikaw gusto mo silang tulungan pero sila ayaw nilang tulungan yung sarili nila. Merese ka. Bahala ka sa buhay mo. Okay? Bahala ka sa buhay mo. Punyeta. 'Di ba? Nakakapagod tumulong sa isang tao na hindi niya tinutulungan yung sarili niya. Tapos sa bandang huli, yun pa ang gumagawa ng paraan para ma-distract ka. Sa kung ay nako, gigil na gigil. Bakit? Relate ako sa reading. Hindi ako Virgo pero relate ako sa reading. Kasi how many times na nangyari sa akin to. Okay? Pasensya na, my dear, if I am a little bit carried away with your reading. Okay? Kasi totoo to. Totoo nangyayari ito. Okay? Next card, my dear Virgo. Ewan ko ba, bakit may mga taong pinanganak pa sa mundo na ganito ang mga ugali? We have here the Five of Cups. My dear, tingnan mo si Five of Cups. Partner nito is yung success card. My dear, marami ka na, ito lang sasabihin ko sa iyo, marami ka na nagawa sa buhay mo, marami ka na napatunayan. Ngayon, kung ano yung hinahanap ng mga tao na to sa'yo, hindi mo obligasyon na i-provide to.
Ay, buti pa si ganito. Ang ganda na ng bahay. Si Virgo kaya, anong na ano? Ang hahanapin nila sa'yo, my dear Virgo, yung mga bagay na wala pa sa'yo. At ikukumpara ka nila sa ibang tao para magkaroon ng pressure. Ay, wala akong pakialam kung nakabili ka na ng mansyon. Good for you. Ganon ka dapat, my dear Virgo. Ay, wala akong pakialam kung wala pa akong sasakyan ngayon. Wala pa akong pakialam kung wala pa akong jowa ngayon. Wala akong pakialam kung milyonaryo na yung kapitbahay ko at ako nag-uumpisa pa lang. Hindi tayo sabay-sabay. May mga tao na ganito eh. May mga, ewan ko ba kung saan pinaglihi itong mga taong to, pero may mga tao na ganito na akala nila dapat kung ano yung meron yung kamag-anak mo sa kabila o yung kapitbahay mo sa kabila, meron ka. At bakit mo kasi hinahanap sa akin yung mga bagay na, my dear, ang dami mo nang napatunayan sa buhay mo. Look at the Five of Cups. Natapon yung 3 cups, nagluluksa si 5 of cups, tingnan mo, may 2 pang cups doon sa gilid. Hindi napapansin ni 5 of cups yan, na ang dami mo nang na-accomplish sa buhay mo, ang dami mo nang napatunayan, kung sa mapapatunayan lang, ang dami mo nang nagawa. Pero hindi, kasi may mga tao na gusto, Virgo, dito ka lang mag-focus sa 3 cups na natapon. Dito ka lang pag-focus. Huwag kang bumalik sa nakaraan. Huwag mong tingnan yung mga na-achieve mo, yung mga na-accomplish mo, kasi hindi pa sapat yan. Anak ng tinapay, maski ibigay ko yung kidney ko, kaluluwa ko, balon-balunan ko, hindi talaga magiging sapat sa inyo. Kasi mga sausawera lang kayo sa buhay ng may buhay. Yan lang ang trabaho nyo. Ang gatasan ng gatasan. Ang mga my dear Virgo. Pakinabangan. Pag hindi nyo na napakinabangan kung ano nang hinahanap nyo, naakala nyo meron kayong mga pinatago. Tapos minsan ikukumpara ka pa. Buti pa si Aling Sonia. Buti pa yung anak ni Aling ganito. Wala akong pakialam sa anak ni Aling ganito. Kasi iba kami. Makita mo magkaiba kami ng pangalan? Bakit mo kinukumpara sa akin? Sabay ba kami pinanganak niyan? Ay, gigigil ako sa mga taong ganyan talaga. Ay, naku, kung hindi lang talaga kasalanan manakit, talaga't mangurot ng singit ng mga tao na ganito mo, ay ginawa ko na. Patawarin po ako ng Panginoon. Ewan ko ba, bakit may mga taong ganito? The Ace of Wands, my dear, kaya mo to maski mag-isa ka. You don't need them. Sino sasabihin ko sa'yo, my dear, you don't need them. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, gawin mo. Okay? Normal lang sa buhay ang magkamali kasi tao ka. Hindi ka galing sa planet Saturn or planet Neptune. Tao ka, kaya normal lang magkamali. Normal lang na mabigo at matuto sa mga pagkakamali at kabiguan na nangyari sa buhay natin. Normal lang yan. Ngayon kung walang gustong tumulong sa'yo, sa kabila ng ginawa, kung ikaw may nakatulong sa kanila noon at ayaw nilang suklian yon, it's okay. Ngayon, kung meron ka man pinagdadaanan ngayon, meron kang gusto ma-achieve, meron kang gusto mangyari sa buhay mo, ayaw nilang tumulong, ayaw ka nilang suportahan, ayaw ka nilang palakpakan, kasi hindi ka na nila napapakinabangan or something sa kung anong kadahilanan, ayaw ka nilang tulungan at gusto ka nilang nakita nag-struggle, hayaan mo sila. Ibigay ang, diba sabi pa nila, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Diyan ka masaya, di kasi suportahan kita. Diba? Like I said, my dear Virgo, nung nag-uumpisa ako, dito, wala ni isa sa mga kamag-anak ko ang nag-like, nag-share ng ginagawa ko. Ni hindi ako naka-receive, my dear Virgo, na, oh, galing naman, galing mo sa, wala. Ang nagbibigay sa akin ng encouragement is through tarot card, through prayers. Pero sabihin mo yung mga taong malalapit sa akin, siguro meron mga iilan-ilan, pero most majority, wala. Hahaba yung kwentuhan natin, my dear Virgo, pag inisa-isa ko to. Pag hinimay ko tong reading na to. Basta isa lang sasabihin ko sa iyo, my dear, kahit anong mangyari sa week na to, padayon ka, tuloy ang laban. The 3 of Pentacles and the 8 of Wands, my dear. Okay? So, this is energy of, I think, my dear, mayroon mga taong tutulong sa'yo. Huwag ka nang umasa dun sa mga tao na expected mo tutulungan ka, pero hindi ka naman tutulungan. Hayaan mo sila. Basta tuloy-tuloy ka lang, dire-diretso ka. Sa journey mo na yan, meron ka makakasalubong mag-o-offer sa'yo ng help. Okay?
So, wag ka masyadong magpa-pressure, magpa-stress sa mga tao sa paligid mo. Yun lang ang sasabihin ko, my dear. Bottom deck of the card, and ang Eight of Wands is message of the universe. Sa kaya sinabi ko sa my dear, meron pa, meron ipapadala sa iyo ang universe, ang ating buong may kapal na talagang tutulong sa iyo, yung totoong tutulong talaga sa iyo. Okay? And Eight of Wands is also an energy, my dear, ng mga mabibilisan na mga pagbabago, big changes sa buhay mo. So, ayan. Basta dire-diretso ka lang. Huwag ka magpa-destruct ba? Naghahalo na yung Tagalog ko at saka yung waray. Na-destruct. Okay. So, huwag kang magpa-distract sa mga taong ito. Okay? And huwag ka rin masyado mag-overthink. Mamuhay ka araw-araw. Live every day. Ganun lang naman yon. Bottom deck of the card is the Page of Wands. Ayan, my dear, oh. Mag-isa ka na naman ulit dito. Nagpupulot ka ng mga stick. Okay lang yan. Slowly but surely, makakarating ka rin. Okay? Baka kasi iniisip mo, my dear, sa week na to, halika magtulungan tayo para mabilis tayong makauwi. Eh kung ayaw ka nga tulungan mag-focus ka na lang sa pagpupulot ng mga stick. Okay? Sa paggawa ng paraan para matupad yung mga pangarap mo. Habang nagpupulot ka ng mga stick or ginagawa mo yung pangarap mo, magugulat ka pag lingon mo, may tao na pumupulot na rin ng stick para sa'yo. The good thing is, hindi mo siya kakilala. Okay? Basta dire-diretso ka lang. Okay? Next is the Knight of Cups. The Ten of Swords. Lumayo ka sa mga taong mga traidor. Sa mga tao na more on benefits lang or basta lumayo ka sa mga taong mga ganyan. Yung pag napapakinabangan ka, okay ka. Pag hindi ka na napapakinabangan, huyo ka. Yung ganun. Sarap magmura. Ang ina nyo. Okay, mga my dear Virgo, tama na to bago pa ako alta presyonin dito. So mga my dear Virgo, yan ang reading mo para sa yung March 23 hanggang March 31, 2025. Somehow my dear Virgo, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick my dear ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.